Sa lagpas 2 dekada ng unang hirit, marami rin ang nabigyan ng break para maging host at news reporter. Lalangoy o lulutang ako dito sa Dead Sea. Isa na rito, si Rhea Santos. Nagsimula ako sa unang hirit, year 2000. I remember July 1, 2000. Yan ang unang-unang araw ko sa unang hirit bilang segment producer. Naman grabe kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang Yun ang unang trabaho ko talaga sa unang hirit, behind the camera, segment tungkol sa, naalala ko ang Beauty Patrol, ang La Mierda, yung mga fashion tips na yan. Ako yung go-to person nila kapag ka Beauty Patrol o kaya ano ba yung mga latest happenings o events na dapat puntahan ng unang hirit. So doon talaga ako nagsimula. Ito nga, parang Na yung Holy Land, hindi ko makakalimutan yon tuwing Semana Santa talaga, parang ako yung go-to person nila sa mga, kumbaga sa bisita sa simbahan, kota na ako. Pero yung Holy Land talaga yung one of my biggest coverages na nalibot namin ng Holy Land at naipahitid namin yung istorya ni Jesus sa manonood dito sa Pilipinas. Wow! Akala ko party today. Ang pinaka namimiss daw ni Rhea sa dating tahanan, ang kanilang totoong pagkakaibigan. Alam mo yung tambay lang, yung dapat nagtatrabaho kami pero hindi. Yung tumatambay lang in between segments, nakikipagkwentuhan ka, anong update sa buhay mo, kamusta na yung mga anak mo, anong plano mo ngayon. I think kaya naging solido yung samahan kasi hindi lang siya professional, hindi lang kami trabaho. Off-cam, nagkakamustahan, we talk about each other. Tsaka yung sincero, anong problema mo, ito pinagdadaanan ko. Nagbago na dahil nag-ibang bansa ako, pero nandun pa rin. Igan, kamusta na? Susan, I miss you. Ganyan. So, namimiss ko yung kasama ko sila. abiso sa mga motorista, may adjustment po sa Tulad ni Rhea, sa unang hirit din nagsimula ang karera ni Ivan Mayrina. Madaling tandaan, unang-una year 2000. At ang pagsisimula ko sa unang hirit, siya ding pagsisimula ko sa career sa TV at sa GMA. Dito ang entry point ko sa GMA at sa TV career ko. Na-invite ako ng dati kong kakilala sa UP College of Masco. Sabi niya, uy, naghahanap kami ng ganito. Gusto mo i-try? Sabi ko, why not? And then, tinry ko. Ayun, pumasok ako sa unang hirit as a segment host / producer ng sports and travel. So ayun na, dire-diretso na. Ang natatandaan ko kasi parang lagi akong nagre-remote for pag may mga bagyo, may mga baha. Yun ang natatandaan ko kung paano ako nagsimula sa unang hirit. And 15 years ago na yon. So hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Ganun pa rin naman, wala pa rin naman nababago. Nagbabalita at nagbibigay tayo ng mga serbisyo sa mga kababayan natin, especially sa mga panahon ng kalamidad kung saan kailangan ng tulong ng marami nating mga kapuso. Napunta ako sa unang hirit dahil may nag-chat sa akin na isang boss dito sa GMA. Sabi niya sa akin kung gusto ko mag-audition para sa isang sports segment. At sa gulat ako, yung pinag-audition ko pala ay para sa isang weather presenter. Doon ako nagsimula talaga. At syempre, maswerte tayo dahil napili tayo ng unang hirit na bata pa lang ako, sobrang pinapanood ko na araw-araw. I had the privilege and opportunity na magamit yung airtime ng unang hirit para makapag-promote at syempre, ma-introduce yung bagong show ng GTV. And after that, naging parte na rin ako, na-extend ko na rin yung mga food adventures natin sa mga mas maaga nating kapuso na nagigising and makapagpakita yung ibang side ng food culture ng mga Pilipino. Sabi ko nga, parang ang hirap nung ganitong trabaho kasi ang aga palagi magigising, di ba? Sobrang night owl ako. So, kabaliktaran ng nangyaring lahat. Hindi ko inaasahan na mariregular ako, pero talagang nung sinabi nila sa akin yon, sobrang saya ko. Syempre, ito yung longest running morning show dito sa Pilipinas, di ba? I was just supposed to be a guest for a couple of days, pero ayun, nagkaroon ng opportunity to be part of the show, semi-regular host of the show, which was the UH Funliners. Tapos, ayun, eventually nag-grow. It grew into something bigger, and now I can proudly say that I'm part of UH Barkada. Good morning, mga Mars! Good morning, dyan sa studio! Hindi lang pagkakaibigan ang nabuo sa UH Barkada dahil ang kanilang on-screen lambingan, aba, nauwi sa totohanan. Ba't ka nandito?
Sino nga bang makalilimot sa love story ni na Juancho Trevino at Joy Spring o kilala natin bilang Juan Choice? Ng mga tao sa UH, from the hosts to the people working behind the camera, they know it. Tinulungan nila ako. Kasi ako during that time when Joyce guested, matagal ko na siyang crush. And when she signed up for Unang Hirit, sinasabi ko na sa kanila, i-guest nyo si Joyce. And they helped me out with it. Gina-guess nila, she said yes. And then after noon, nagkaroon kami ng chemistry. Doon kami nagkaligawan and the rest is history. And they were all talking about Juancho. But funny enough, yung first episode namin together ni Juancho was actually a Halloween special of Unang Hirit. Yun yung first time na nagkasama kami sa Unang Hirit. And ang costume namin ay Chucky and Bride of Chucky. So yung first photo namin sa first ever episode namin of Unang Hirit together, naka-bride ako na outfit, tapos siya si Chucky, tapos naka-holding hands kami. Doon nag-umpisa yung hinashtag ko ng One Choice. Joyce, alam mo ba, ang favorite color ko na ngayon ay pink? Bakit? Kasi kahit anong suotin mo, yun na ang favorite color ko. Kasi you're pink for me. Oh, yes! No? And every day we would travel together or we would see each other dun sa mga places where we would travel to for Unang Hirit. And lagi kami nakakapag-usap dahil doon. So, I think that's how we got developed so quickly. Hindi lang buhay ng host ang nabago ng programang ito dahil malaki rin ang naging impluwensya nila sa buhay ng mga manunood. Gaya na lamang ng 33 taong gulang na si JR na maituturing nilang #1 fan ng Unang Hirit. Meron kayong mga fans, like itong si JR, Oh my gosh, na parang anak nyo na daw. the #1 fan. As in. Tinetext ka rin ba Oo niya? naman. Tinetext ka ba niya? Hindi ako. Malapit na. Dahil finiture mo kami. Part ka na ng UH family. Talagang Yes. naging bahagi na. Aha. And you go out of your way to Oo. meet these people. Si JR. JR. Lagi kasi kunyari, meron kaming pa-contest sa bata, di ba? Lalo na pag bakasyon. O, nasa linya natin, nanalo. JR! Gayon. Hanggang sa napansin ko pa, parang Lagi na lang isang JR. nananalo. So, dumating yung time na pumunta siya rito. Oo. At sabi ko, nakapagpatayo ka na ng sari-sari store. Tawa ng tawa. 8 taong gulang pa lamang si JR, nakasubaybay na siya sa paborito niyang morning show. Kwento niya, lagi siyang nakatutok noon sa game segments ng programa. Sala ko ng sali hanggang naging close ko na lahat ng host. At yun, sabi nila, wag na daw ako sumali kasi magaling na daw ako. Lagi na lang daw ako nananalo. Kung meron mang taong nakapagdokumento ng ebolusyon ng Unang Hirit, aba, si JR na daw yun. Dahil kompleto rin siya ng pictures kasama ang mga host mula pa noong 1999. Ito yung unang punta ko sa unang studio. Lumapit lang kay Ate Susie para magpa-picture noon. Ito si Ate Mickey, Ryan. Tinaas yung kamay ko. Ito si Kuya Eagle. Nasa kantin siya noon, nakita ko. Nagpa-picture din kami. Si Kuya Hans na hanggang may contact pa rin kami. Yun yung naging hobby ko. Para makita ko yung paglaki ko, maitsura ng mga host noon na saka ngayon. Higit pa sa pakikisalamuha sa Unang Hirit host ang ipinagpapasalamat ni JR. Dahil noong minsang mangailangan siya ng tulong, hindi nag-alinlangang sumaklolo sa kanya ang mga itinuturing niyang pangalawang magulang. Si Mama nagka-COVID noon. Ano kami? So isang tawag ko lang sa kanila. Sabagat sila. Si tatay, na-stroke. Tinulungan kami. More good health and more power sa kanila lahat. Ngayon lang po, lalo na kay Kuya Arnold. Hindi ko titigilan ang pag-suporta sa unahin kasi mahal ko ang mga taga-unahin host. Love ko sila. Maraming salamat sa lahat ng tulong sa amin.
Mula raw nang lumipat sila ng Bataan 4 na taon na ang nakararaan, hindi na raw nakadalaw si JR sa studio ng Unang Hirit. Miss na raw niya ang kanyang UH barkada. Kaya naman sa 25th anniversary ng programa, muli naming isinama sa Unang Hirit Studio si JR. Batangas. Kamusta na? Oo nga. Hi, JR! Kamusta na, JR? Galing saan? Galing ka sa bahay? Sa Botolan po. Sa Bales? Opo. Pumayat ka? Tumangkad? Tumangkad, pero pumayat. Mama na si JR. Nandito ka. Guard! Guard! Nandito na si JR! Papapira mo? Opo. Welcome back. Ayan, Susie! Ayan pala si Susie! Pinuntahan ko. Ang kasama siya? Sa Bulacan? Bulacan ba? Sa Malas, kuya. Botolan. Ano, kumusta? Oh my God. I love it. 1999! Wow! Si Ryan! Papa. Pero Ryan. Isa lamang si JR sa milyon-milyong buhay na naabot at natulungan ng Unang Hirit. Hindi natatapos sa pagbibigay aliw ang kanilang misyon dahil minsan din silang naging tulay sa pag-abot ng pangarap ng ilan nilang taga-subaybay.